Dear Jamay, magandang araw sa inyo mga kakonfesyon. Ako si Pauline, 22 anyos na sa kasalukuyan. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay nagsimula noong ako'y 19 na taong gulang pa lamang. Sabi nila, ang kabataan daw ang pinakamasayang yugto ng buhay. Pero para sa akin, iyon ang pinakamadilim na kabanata na hinding-hindi ko malilimutan. 3 taon nang nakakalipas nang gumuho ang mundo namin. Ang papa ko, na siyang haligi ng aming tahanan, ay pumanaw dahil sa sakit sa baga. Miss Jamay, napakasakit makita ang taong mahal mo na unti-unting nauubos ang hininga, habang ikaw ay walang magawa dahil sa kakulangan ng pera. Halos lahat ng naipon namin, pati ng mga gamit na pwedeng ibenta, ay naubos para sa pagpapagamot niya. Pero sa huli, kinuha pa rin siya sa amin. Naiwan kaming luhaan ni mama. Ako ang panganay sa 4 na magkakapatid, kaya wala akong ibang opsyon kundi ang huminto sa pag-aaral. Masakit dahil pangarap ko talagang makapagtapos. Pero paano pa ako mag-aaral kung ang mga kapatid ko ay wala nang maisubo? Kami ni mamang nagtulungan, pero sa hirap ng buhay sa Maynila, parang laging kulang ang kinikita namin sa paglalabada at kung ano-ano pang raket. Nangungupahan lang kami sa isang maliit at barong-barong na bahay. At dahil sa laki ng ginastos namin sa ospital at burol ni Papa, nabaon kami sa utang. Ilang buwan na kaming hindi nakabayad ng upa. Araw-araw, ang gumigising sa amin ay hindi ang tilaok ng manok o sikat ng araw, kundi ang malakas na katok ng aming landlord na walang ibang bukang bibig, kundi papalayasin kami kung hindi kami makakabayad sa kanya. Sa gitna ng desperasyong ito, nakapasok ako bilang isang tendera sa isang malaking bakery. Marami itong branches sa iba't ibang lugar, pero doon ako na destino sa main branch, kung saan madalas tumatao ang may-ari na si Mang Robert. Si Mang Robert, siya'y isang byudo. Ang mga anak niya ay mayroon na rin kanya-kanyang pamilya at buhay sa ibang bansa o sa malalayong probinsya. Kaya naman mag-isa na lang siya sa buhay. Sa unang tingin, makikita mo sa kanyang isang seryosong negosyante. Pero kapag nakausap mo na siya, mararamdaman mong isang malambot na puso. Tuwing hapon, pagkatapos ng benta, kukunin ni Mang Robert ang kinita at bibilangin ito sa harap ko. Miss Jamie, hindi ko ikakaila. Tuwing nakikita kong makakapal na bandal ng pera, may isang bahagi ng isip kong nagdidikta ng masama. Pauline, isang dakot lang yan. Bayad ng utang nyo. Isang dakot lang. Makakakain na ng maayos ng mga kapatid mo. Pero agad kong iniiling ang ulo ko. Pinalaki ko ni Papa na marangal. Kahit mahirap, hindi kami magnanakaw. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang umaga, binigyan na kami ng huling ultimatum ng landlord namin. 1 linggo na lang daw ang palugit. Kapag hindi pa kami nakabayad ng 10,000 piso para sa mga nakaraang buwan, sa kalsada na kami pupulutin. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Naisip kong mga kapatid ko. Saan sila matutulog? Saan sila sisilong kapag umulan? Kaya naman, habang mag-isa si Mang Robert sa loob ng bakery at wala pang mga mamimili, nilakasan ko ang loob ko. Pakiramdam ko'y hihimatayin ako sa kaba, pero kailangan kong gawin ito para sa pamilya ko. Sir Robert, pwede po ba kayong makausap? Tanong ko habang nakayuko. Tumingala siya mula sa kanyang binabasa at ngumiti ng bahagya. Oo naman, Pauline. Ano bang problema mo? Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw ah. Huminga ako ng malalim. Sir, kung maaari po sana, pwede po bang makabali ng 10,000? Kasi po, papalayasin na po kasi kami sa bahay namin. Wala na po akong ibang matakbuhan. Nahihiya ako, Miss Jamay. Wala pa akong 1 buwan sa trabaho.
Pero naglalakas loob na akong humiram ng ganoong kalaking halaga. Inasahan ko na tatanggihan niya ako, o kaya naman ay pagsasabihan. Pero nagulat ako sa naging sagot niya. Okay, sige. Mamaya bago ka umuwi, puntahan mo ako sa office ko. Simpleng sagot niya. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Totoo nga ang sabi ng mga katrabaho ko. Napakabait ni Mang Robert. Noong hapon na iyon, bago ako umuwi, iniabot niya sa akin ng 10,000 piso. Hindi siya humingi ng maraming papeles o kung anong garantiya. Nagtiwala siya sa akin. Dahil sa perang yon, nakabayad kami ng 2 buwang upa. Tumahimik ang umaga namin. Wala nang sumisigaw sa tapat ng pinto namin. Pero doon din nagsimulang magbago ang takbo ng isip ko. Nakalipas ang 2 buwan, isang araw, habang nag-aayos kami ng mga tinapay, piniro ako ng isa kong kasamahan na si Rina. Pauline, tignan mo si Sir Roberto. Mag-isa lang yan sa buhay. Mayamang mayaman, pero walang pinaglalaanan ng pera. Bakit kaya hindi mo akitin? Sa ganda mong yan, siguradong mahuhulog yan sa'yo. Sabi niya, habang tumatawa. Agad akong sumagot. Baliw ka ba, Rina? Ayoko nga. Matanda na si Sir. Saka, nirerespeto ko siya. Pero hindi tumigil si Rina. Ano ka ba? Perahan mo lang. Isipin mong pamilya mo. Kaysa magpakapagod ka rito, doon ka na lang sa opisina niya. Wala naman siyang ibang pinagkakagustuhan. Noong una, talagang diring-diri ako sa ideyang iyon. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko si Mama na hirap pa rin pagkasyahin ang kinikita namin, at ang mga kapatid ko na kailangan ng gamit sa eskwelahan, unti-unti akong kinain ng tukso. Naisip ko, siguro nga ay ito ng paraan para makaahon kami. Sinimulan ko ang aking plano. Unti-unti akong naging malapit kay Mang Robert. Araw-araw, dinadalhan ko siya ng kape sa opisina kahit hindi niya hinihingi. Kinakausap ko siya tungkol sa buhay-buhay. Nagbibiro ako at pinaparamdam ko sa kanya na may nag-aalala sa kanya. Si Mang Robert naman, dahil nga mag-isa lang sa buhay, ay madaling nakuha ang loob ko. Nakita ko sa mga mata niyang pagkagutom sa atensyon at kalinga, at ginamit ko yun para sa sarili kong interes. 1 buwan pang lumipas, at hindi ko inaasahan na ganoon kabilis mahuhulog ang loob niya. Isang gabi, bago ako umuwi, hinawakan niya ang kamay ko at nagtapat ang nararamdaman. Sabi niya, parang nabuhayan daw siya ng loob simula nang naging malapit ako sa kanya. Dinala niya ako sa bahay nila noong birthday ng panganay niyang anak. Miss Jamie, doon ko naramdaman ng matinding pressure. Ang mga anak ni Mang Robert, unang tingin pa lang sa akin, ay alam kong may masama na silang iniisip at hindi ko sila masisisi doon. Sino ba naman ang maniniwala na ang isang 19 na taong gulang na babae ay magkakagusto sa isang lalaking halos kasing edad na ng kanilang lolo? Narinig ko pang bulong-bulungan nila sa kusina. Pa, peperahan ka lang yan. Tignan mo naman ang itsura oh. Mukhang galing sa hirap. Gagamitin ka lang yan. Pero hindi nakinig si Mang Robert. Pinagtanggol niya ako. At doon nagsimula ang sarap ng buhay na pinangarap ko. Hindi na ako pinagtinda ni Mang Robert. Binigyan niya ako ng malaking allowance buwan-buwan. Ako na rin ang pinahawak niya ng ilang aspeto ng pera niya sa negosyo. Sabi ko sa sarili ko noon, pag sapat na ang pera na nakuha ko, kapag nakaipon na ako para sa sariling bahay at negosyo namin ni Mama, iiwanan ko rin siya. Wala akong pakialam kung anong tawag ng mga tao sa akin. Gold digger, manggagamit, kahit ano pa. Ang mahalaga, hindi na kami nagugutom. Napapag-aral ko ng mga kapatid ko sa magagandang paaralan. Nabibili ko ng mga gamot ni Mama. Pero ang tadhana, sadyang mapaglaro. Ang planong ilang buwan lang, naging 1 taon. Ang 1 taon, naging 2. Hanggang sa umabot kami ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na iyon, Miss Jamie,
Hindi ko namalayan na unti-unti nang nagbabago ang nararamdaman ko. Si Mang Robert, hindi niya lang ako binigyan ng pera. Binigyan niya ako ng dignidad. Tinuring niya akong parang reyna. Kapag may sakit ako, siya mismong nag-aalaga sa akin. Kapag malungkot ako, siya ang unang nakakaalam. Hindi niya ako kailanman minaliit o pinahiya. Isang gabi, habang nakaupo kami sa beranda ng bahay niya, dahil nag-live-in na rin kami, pinagmasdan ko siya habang natutulog sa kanyang upuan. Nakita ko ang mga kulubot sa kanyang balat, ang kanyang mapuputing buhok, at ang payapang muka ng isang taong nagbigay sa akin ng lahat. Bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa puso ko. Isang malaking guilt ang bumalot sa akin. Naisip ko, napakasama mong tao, Pauline. Ginamit mong kabutihan ng taong ito para sa sarili mong kapakanan. Minahal ka niya ng tapat. Pero ikaw, nagsimula ka sa kasinungalingan. Doon ko na-realize na mahal ko na pala siya. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa allowance. Gusto ko na siyang makasama dahil siyang nagparamdam sa akin kung ano ang totoong pag-ibig. Yung pag-ibig na nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, nagpasya akong makipaghiwalay. Hindi dahil sa ayaw ko na sa kanya, kundi dahil pakiramdam ko ay hindi ko deserve ang pagmamahal niya. Pakiramdam ko, hanggat hindi ko inaamin ang totoo, ay habang buhay akong magiging bilanggo ng sarili kong konsensya. Kinausap ko siya ng gabing iyon. Umiiyak ako habang sinasabi ang lahat. Robert, patawarin mo ko. Noong una, nilupitan lang talaga kita dahil sa pera. Gusto lang kitang gamitin para makaahon kami sa hirap. Bala ko talagang iwanan ka kapag marami na akong pera eh. Pag-amin ko habang humahagulgol. Inasahan ko na magagalit siya. Inasahan ko na papalayasin niya ako at tatawaging manggagamit. Pero hinawakan niya lang ang kamay ko at pinunasan ng mga luha ko. Pauline, alam ko, may hinang sabi niya. Natigilan ako. Anong alam mo? Ngumiti siya ng malungkot. Alam ko simulat sa pool na pera lang habol mo. Hindi naman ako bata para hindi makita yon. Pero hinayaan ko lang. Binigay ko lahat ng gusto mo dahil ayaw kong umalis ka. Sabi ko nga sa sarili ko, kahit bilhin ko ang oras at atensyon mo, ayos lang. Basta huwag mo lang akong iwanang mag-isa. Lalo akong napaiyak sa narinig ko. Ang sakit-sakit, Miss Jamie. Na sa kabila ng panloloko ko, handa siyang maging biktima dahil lang sa sobrang pagmamahal at pangungulila niya. Pero ngayon, Robert, mahal na kita. Totoo na to. At dahil mahal kita, ayokong lokohin ka pa. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong ganitong simula natin. Sabi ko sa kanya. Huminga siya ng malalim at niyakap ako ng mahigpit. Kung ganoon, huwag kang aalis. Kung totoo ngang nararamdaman mo, iyon ang mahalaga sa akin. Tapos ng nakaraan, ang importante ay ang ngayon at ang bukas natin. Simula noon, mas lalong tumibay ang aming relasyon. Wala na ang takot, wala nang pagpapanggap. Naging totoo ko sa bawat kilos at salita ko. Binalikan kong pag-aaral at nagtapos ako. Hindi gamit ang pera niya, kundi sa tulong na rin ang pag-encourage niya sa akin na maging independent. Ngayon, Miss Jamie, masaya akong ibahagi sa inyo na magpapakasal na kami ni Robert. Maaaring marami pa ring bumabatikos, lalo ng kanyang mga anak. Pero wala na kaming pakialam. Alam namin ang katotohanan sa aming mga puso. Handa akong bumawi sa kanya sa buong buhay ko. Handa akong alagaan siya hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa totoong pagmamahal. Dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Napakagandang kwento ng pag-asa at pagbabago, Pauline. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong puso sa amin. Mga ka-confession, ang aral na makukuha natin sa kwento ni Pauline.
ay ang kapangyarihan ng katapatan at pagpapakumbaba. Minsan, nakakagawa tayo ng mga maling desisyon dahil sa matinding pangailangan o desperasyon. Tao lang tayo, nagkakamali at natutukso. Ngunit ang mahalaga ay ang pagkilala sa ating pagkakamali at ang lakas ng loob na itama ito. Ang pag-ibig ni Mang Robert ay isang halimbawa ng unconditional love, isang pag-ibig na handang magpatawad at tumingin sa kabila ng mga pagkukulang. At ang desisyon ni Pauline na magtapat ay nagpapakita na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na bagay o sa panloloko, kundi sa isang malinis na konsensya at tapat na ugnayan. Hindi mahalaga kung paano kayo nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ninyo itutuloy ang laban ng buhay ng may katotohanan at pagmamahal. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Pauline? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.